Eto na ang pinakamabigat na trade ni Curry, Diyos ko. Paniguradong magbubunyi nga po ang lahat dito, lalo na mga solid fans ng Dub Nation. Eto nga po ang kailangang gawin ng Warriors para lang makuha nila ang malalarong to. Kaso nga lamang po ay dalawang star nila ang pwedeng malagas. Nangangamba nga po ang lahat dahil mukhang eksperimento na yata ang gagawin nila. At parang hindi po yata sang-ayon din ng mga fans kung sakali man nga pong magkataon to. Pinaghirapan nga po nilang mabuo ang lineup na meron sila ngayon, tapos bigla na lang nilang babasagin din dahil hindi nga po basta-basta talaga din ang manlalarong dati pa nilang balak makuha. Saktong-sakto nga po kasi ang laruan ito at sa sistema ng Warriors, kaya mukhang buhos kung buhos na nga din po ang gagawin nila. Paniguradong alam ng pamunuan ng Golden State na kulang pa rin nga po ang lineup na meron sila. Paano ba naman kasi mga kapatid, alam nga po ng lahat kung gaano sila kainteresado sa manlalarong to. Kaya marahil kahit maging si Colin Cowherd na isang analyst, hindi rin mapigilan na sabihin na eto talaga ang dapat gawin ng Warriors. Tamang-tama nga rin po ang mga sinabi niya dahil matagal na rin balak nila Curry at ng pamunuan na makuha to. Lalo pat ngayong nagkakagulo na nga po talaga sila sa kanilang team. Wala na nga pong paligoy-ligoy pa, eto nga pong si Antetokounmpo, walang iba ang tinutukoy ni Cowherd na dapat mangyari bago man lamang din nga po matapos ang karera nitong si Steph Curry. Pero ang hindi nga po gusto din ng mga fans itong pwedeng malaga sa Warriors. Napakabigat ng pwedeng mapakawalan nga po nila para lang makuha ang isang Antetokounmpo. Hindi talaga basta-basta dahil kasama nga po sa trade na yan si Butler at ang batang rising star nila na si Kuminga. Di lang rin yan dahil may kasama pang 4 na first round pick. Kahit sinong tumingin talagang mabigat nga po yan. Parang lugi at panalong-panalo dito ang Milwaukee Bucks, di ba? So far nga po ay maganda naman ang ipinapakita ng Warriors sa pagsisimula ng season. Kaya dito nangangamba ang Dubs kung bakit dapat baguhin pa ang lineup nila. Marahil meron nga pong nakikita ang pamunuan na pwedeng hindi pa rin kakayanin to ng kasalukuyang team. Halos lahat nga po ng kupunan nag-upgrade na. Dito nga po malalaman din yan sa kalagitnaan ng season. Pwedeng habang maaga pa lang ay naghahanda na rin ang Warriors. Di rin nga po lingid sa kaalaman ng lahat na talagang nawasak nga rin po ang tiwala ni The Greek Freak sa Bucks. Siya nga rin po mismo ang nagbanta na pwede niyang lisanin na ang kupunang to. Kaya halos lahat nga rin po ng team sa liga naalarma sa mga sinabi ni Giannis. Hindi lamang po ang Golden State ang nakaabang ng todo para sa kanya. Pero ang Warriors nga po ang may hawak ng mabibigat na asset na tiyak na hindi mahihindian din ng Milwaukee. Samantala, LeBron pinuwersa na ang LA sa trade na po. Iniimbento na nga daw ni LeBron ang injury niya. Hindi totoo ang sciatica injury na sinasabi niya. Kung totoo man madali nga lamang daw gamutin to. Ang tunay na dahilan pala gusto nang kumawala lang ni LeBron sa LA. Halos nagulat nga po ang lahat din dito mga kapatid. Dahil lang lumalabas mukhang nawawalan na rin ng gana yata itong si LeBron sa Lake Show. Parang hindi yata dito sa LA matatapos ang karera niya. Kakaumpisa pa nga lamang din po ng season. Pero eto na nga po agad ang balitang lumalabas para kay The King. Lalong mai-stress na naman nga po nito ang mga solid fans at mukhang umpisa pa nga lamang nawawalan na agad din sila ng pag-asa sa kanilang team. Biruin mo ba naman mga kapatid, kahit nga po itong si Craig Carton na isang TV personality naniniwala na walang injury nga daw itong si LeBron na sciatica. At ang malupit pa nga po dito, ito medyo controversial nga po itong take niya na parang nga lamang daw makatake si LeBron ng steroids kaya pinapalabas na meron siyang sciatica at para na rin nga daw mapuwersa niya na ang LA na i-trade siya. Naku po, napakabigat ng paratang ng mamang to. Marami nga pong napataas din ang kilay sa mga sinasabi niya. Maraming hindi nga po naniniwala. Ilang beses na rin nga po niyang nasabi yan dati pa kay LeBron na peke ang mga injury niya. Parang gusto lang talagang magpahinga daw ni LeBron or may binabalak na gagawin. Meron din nga pong naniniwala sa mga sinasabi nitong si Carton dahil ito nga lamang din pong summer tila wala na nga po talagang magandang samahan sila LeBron at LA. Lalo na nga po itong pumutok na balita na ayaw na nga po mismo ni LeBron sa contract extension. Kaya ang siste meron na talagang saktong rason si The King na puwersahin na ang trade sa kanya ng LA. Sa kabila nga po ng lahat ng kaguluhang nangyayari kila LeBron at Lakers, mukhang matatagalan pa rin nga po bago makitang maglaro muli si LeBron. Ang tansya nga po ng team baka dito na nga daw siya bumalik sa kalagitnaan ng Nobyembre. Nasa kamay nga po ni LeBron ang lahat kung ano ang binabalak niya sa karera niya.